Patawarin mo lang sana ako para nung luwag-luwag ang kalooban ko. Ako rin nahihirapan eh. Hindi makita ang mga anak ko. Lagi pinatago mo sa akin eh. Kahit hindi na tayo magsama, malaya ka na, malaya na rin ako. Papayagan ako ng anak mo na bumalik sa'yo. Papayag ba? Angel, mapatawag mo ba ako? Parang napakalaki ng kasalanan ko sa inyo. Ayaw niyo akong patawarin ah. Talaga nagmamalaki na talaga ang ina niyo talaga. May trabaho siya, ako wala. Ayoko na po kasi natatakot na rin po ako. Si Bunso, okay lang. Ewan ko sa'yo, sabi ni Bunso, si ate daw. Tatay, pakinggan niyo po yung sinasabi ng anak ninyo. Natatakot daw po siya sa inyo. Nagbago na nga po ako eh, simula nung mawala sila sa akin eh. Kasi talagang ayoko muna pa eh. Hindi ko po siya kayang patawarin sa ngayon. Oh, you're just being honest. Miss May, paano ba natin sila matutulungan? Tay, huwag ho Kahit kayo na hindi. magagalit, ano? Napapansin nyo, hindi makatingin sa inyo ang anak nyo? Salita kayo na salita, ni hindi niya kayo matignan. Hayaan yung tulungan ko rin kayo, no? Bakit sila na-trauma? Sa kanila. Hindi nyo alam? Payagan nyo ho akong medyo ipaalala ko sa inyo yung mga nangyari. Yes. Pwede po ba? Opo. Okay? Ano nangyari dahil sa 100 piso? Pinalo ko yung ulo po niya sa may kanto, sa may kwarto namin. Okay. Ano to? Ano muntik nyo nang gawin sa mga damit? Ha? Nulog po. Hindi ba matatakot ang anak nyo? Opo. Ito po. Nako, kitang-kita, di ba? Sa munggo po. Ano nangyari nung sa munggo? Eh, hindi naman po talaga kumakain yan eh. Oo nga. Alam naman nag-sorry nga sa'yo. Ano ginawa mo? Sinabi ko po sa mukha niya. Okay. Ito ho, plastic lang to. Okay? Pero ano kinakatawan nito? Naksak po niya sa akin pero hindi naman. Bakit? Sa tindi po ng galit eh. Okay? Ganun na katindi ang galit. Okay? Kaya nga po nung Sandali lang. Gusto kong mahinahon ka. Tumahimik ka muna. Intindihin mo lahat ng mga sinabi ko sa'yo. Ipakita mo sa kanila kung gaano kasakit din yung nangyari at pinagsisisihan mo. Paramdam nyo. Pero mag-uumpisa po yon sa pag-acknowledge nyo sa sarili nyo na may mali. So gusto kong tumahimik kayo sandali. At ipikit nyo mga mata nyo. Pikit nyo lang sandali. Kasi gusto kong maintindihan nyo. Sige, kung ayaw nyo magpikit ang mata nyo, okay lang. Pero tingnan nyo lahat na mga gamit na to. Ano nararamdaman nyo ngayon? Ha? sasaktan. Okay, damdamin nyo yan. Ha? Damdamin nyo yung sakit. Kasi nakasakit kayo. Nararamdaman ko po, nasasaktan po pag hindi ko sila nakikita eh. Hindi ako makatulog. Nahanap-hanap ko pa rin sila. Pakinggan natin ang sinabi ng mag-ina mo, hindi sila ready. Igalang natin yon. Sige, ganito na lang anak. Pagka kailangan mo ako, nariyan lang ako sa tabi-tabi. Madali naman ako hanapin. Ngayon para naman sa asawa ko, Chi, alam mo naman kung saan mo ko hahanapin. May number naman ako sa'yo. But, hayaan mo, magbabago talaga ako. Hindi na ako babalik sa mga dati kong gawain. So, salamat tayo, ha? Okay? Maraming salamat po, Tatay. Thank you po sa inyong pagtitiwala at panahon. Thank you po. Hayaan niyo siya na na patunayan. Sabi naman niya di ba? At natutuwa kami na hindi close, hindi sarado ang inyong isipan. Dahil, kaya nga naging martir ka di ba? Para buo ang pamilya. Please lang, ako ang advice ko lang po talaga is make sure na may pagbabago talaga. Kasi ang importante, ikaw at ang mga anak mo, na huwag kang papayag na masasaktan kayo physically o pagbubuhatan kayo ng kamay. Maski nga masasakit na salita, hindi nyo dapat tinatanggap. Pero kung may changes, Miss May, why not? Diba? Gusto nating maging buong pamilya nila. Yun ang point din ni Miss Jean. Hindi ang pagiging martir ang solusyon.